Natas, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinatos and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, My's Cafe, My's Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Alright, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, ngayon po ay, Hunyo 24, sabi nila. Happy Fiesta sa lahat ng mga taga San Juan, Ruro, at sa lahat ng nagdiriwang ng kafiestahan ngayong araw sa Poblacion Castilla. Ganun din, Happy Fiesta po sa inyong lahat. At syempre, happy birthday po sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, especially sa aking kabatchmate, ang Panlayaan Kapitana. Binaliktad Panlayaan Kapitana na si Nitz Hamila Oriola. Yan. Yan. Happy birthday, Kapitana. Ang aming napakasipag na kapitana ng Barangay Panlayaan. Yan. At syempre po, ang oras na to ay hatid sa atin ng hatid po sa atin ng ating mga mabutihing sponsors. Alas 8:09 na po ng pagkaumaga. Hatid sa atin ni Huban Mayor-elect, Rohel Botox Fulieros. At hatid din po sa atin ni Felipe Guasa, ang ating Vice Mayor-elect, re-elect ng Huban. At councilors po ng Huban, kay Councilor Totot Habok, Councilor Pupo Olondres, Councilor Ryan De Jesus, at syempre Councilor Nenita Desdier, Councilor Russell Balesa, and Councilor Roy Balbidina. Ang programang ito ay hatid din po sa atin, walang iba kundi ang kapitana din po ng Barangay Lahonguban, Kapitana Maypura Fulieros, at ni Councilor Attorney Gerson Fulieros Carino. Hatid din po ito sa atin ng ating ama ng Sorsogon, ang alamat, Governor Edwin Bubuy Amor, and of course, hatid din ito sa atin ni City Mayor Esther Amor. Ang programang ito ay hatid din po sa atin ni 1st District Congresswoman Det Escudero. Hatid din po sa atin ni 2nd District Congressman Hugo Fortes. At hatid din po sa atin ni Bukal-elect Christian Lim. Of course, ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ng The Lewis College for Inquiries. Look for Miss Mutya Aycocho. Hatid din po sa atin ng The Oragon Movers Transports and Logistics, where every move counts. At hatid din po sa atin ng Parents Against Vape. Hatid sa atin ng 100-fold print shop na matatagpuan sa Alsalog, Sorsogon, dito sa Alegre Street. At hatid din sa atin ng Isabel Massage and Spa. Sa mga gusto mag-relax, puntahan niyo po ang Isabel Massage and Spa na matatagpuan sa Cipriano Building. Dito lamang po sa likod ng 7-Eleven sa Barangay Sulukan. Yan. At hatid din po sa atin ng Fulieros Botox Builders and Design. Kung plano ng bahay o gusali ang hanap mo dito sa FBBD, dapat ang hinahanap mo. Dahil dito sa FBBD, you dream, we build. And congratulations muli sa FBBD para sa kanilang ISO. Yan. At ang programang ito ay hatid din po sa atin ng My Cafe. Gusto mo bang masatisfy sa iyong coffee cravings? Aba, mag My Cafe ka na. Tandaan, basta kape, My Cafe, arat na. At hatid din po ito sa atin ng
Mice Hotel and Resort. Pagdating naman sa hotel and resort, nangungunang inirekomenda ang Mice Hotel and Resort na matatagpuan sa Barangay Karikaran, Bacon District, Sorsogon City. Yan, Mice Hotel and Resort. Sabi nga nila, ngayon po ang National Kidney Month. Okay, yan. Yan po yung kada Hunyo, marami tayong sinaselebrate, no? Pero syempre para sa ating kalusugan, eto po, dapat po nagiging aware tayo sa ating mga bato. So, ano po ba yung mga bato na yan? Abay, ito po ating pag-uusapan at masaya tayo na napaunlakan tayo ng isa sa ating mga doktora dito sa Sorsogon, sa probinsya ng Sorsogon. Syempre dito sa Philippine Society Nephrology Bicol. Sige, i-correct mo ako. Doktora Joy Lacerna. Magandang umaga po, ma'am. Bati po muna kayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga nakikinig, good morning. Yan, ayan si Doktora Joy Lacerna po ng Philippine Society of Nephrology Bicol. Nephrology, di ba? Ang saya. May masasanay na rin ako. Nagkakando-utal-utal. At matanong ko lang po, Doktora Joy, no, syempre, sabi ko nga, bakit may bato? Ano ba yung bato? Bakit may bato ang katawan natin? Saan ito galing? Okay po. Yung bato kasi, ma'am, siya yung sweeper. Yun yung sinasabi ko, sweeper ng katawan natin, tagalinis. Talaga? Opo. Hindi ko alam kung alam pa ng mga Gen Z ngayon ang sweeper, ma'am. Kasi nung panahon natin siguro, may sweeper sa school. Oo. So, yung katawan natin may sweeper din. So, it's the kidneys, ang bato po. Oo. Okay lang, ma'am. Ayun po. So, yun po ang function ng ating bato, tagalinis siya ng ating katawan. So, lahat ng pinapasok natin sa ating bibig, yan po ay may waste product. So, nililinis po siya ng ating kidneys. Okay po. So, ko lang naman mo, ma'am. Kung baga sa di ba National Kidney Month ito, Yes. so konti lang naman yung nakakaalam ng ating mga, kung ano ba yung mga nakukuhang sakit. May nakukuhang sakit sa bato. Yes, Tapos, madami po. may nakita ko, ma'am, yung mga bato-bato baga? Yung mga Yes ganun-ganun po, po, yes ma'am. po, opo. So, ano po yung mga nito, ma'am? Okay. So, medyo may prepare ako, ma'am, dito. Medyo i-discuss ko yun later dun sa aking PowerPoint. Okay po. Actually po, ngayon po kasi dumadami yung Oo. pasyente natin na nagdadialysis, na mas maganda yung dictum namin sa society, sa aming mga samahan ng mga espesyalista sa bato, na more or less we focus on the prevention. Kasi ang hirap po pag nagdadialysis na ang pasyente. Sa ngayon ho, yung gastos, of course, naibsan kasi meron tayong PhilHealth. Ano po yan ng gobyerno? Libre na ho magpa-dialysis. Kaya lang ho, syempre yung emotion, physically, emotionally, medyo mahirap pag lagi kayong napupunta sa hospital for dialysis. 2 to 3 times per week sila man pumupunta sa amin for dialysis. So, kung mapipreventahan natin, so much better po yun. Oo. So, ibig sabihin, ma'am, dahil ito yung may mga sakit na kidney, Okay. parami na rin ng parami yung ating mga dialysis center. Yes po. So, We have 8 dialysis centers in Sorsogon. So, meron ho ang Sorsogon Provincial Hospital. Meron ho tayong 9 machines dyan. So, kung 9 machines ho yun, ma'am, 3 beses sa isang araw, puno ho yun. So, 9 times 3, that's 27 patients in a day, times 3, kasi 2 beses sa isang linggo. So, times 3 ko lang po yun. So, ilan na? Hindi na ako marunong mag-math. So, more or less, mga more than 500 po yung ating nagdadialysis. And everyday, no? Yes. Tapos, opo. tinatimes ko lang kasi yung PhilHealth. Yeah, yung Oo. PhilHealth. Opo. Yung PhilHealth po, napakaganda na po ng offer ng PhilHealth ngayon. Wala na ho kayong binabayaran yung mga pasyente natin. Of course, yung binabayaran na lang natin, yung outside medicines, yung hindi kasama dun sa sinasabi naming agreement form. So, yun po. Yun po. So, maano ko din, bakit ba tayo nagkakaroon ng mga ganito? Ano bang cause? Unang-una po, lifestyle. Ah. Ano ba ang ating ginagawa sa ating mga katawan?
tayo po ba ay mahilig kumain ng, sabi nga ng isang pasyente ko, ma'am, yung mga pagkain daw na masasarap ay lason. Ay Talaga? lason. Wala Opo, ka- ay lason. So, lahat naman ho siguro ng pagkain na not in coordination dun sa tamang amount, sila ay hindi maganda sa ating katawan. So, lifestyle po. Pangalawa, pagka po may lahi, like for example, may lahi sa pamilya ng diabetes, high blood, yun po ay pwedeng mamana, opo, at pwede din pong magkaroon po tayo ng sakit sa bato. The most common, ma'am, na cause o nagiging sanhi ng pagdadialysis ay diabetes po. Pero sa Sorsogon po, madami kaming mga batang pasyente. So maybe because of the lifestyle, opo, so yun po, marami po kaming pasyenteng bata. I mean bata, less than 50 years old. Yun. Oh, grabe. Yes po. 15 years old. Yes, I have one. Ang pinakabata ko ngayon na dinadialysis is 18 years old. So, napakabata niya para mag-maintain, para araw-araw siya nasa amin. So, 'di ba? Dapat yung bata nag-school siya. Oo. Pero pwede pa naman ho mag-school. I have one patient, 17 years old siya nag-start, 27 na siya ngayon. So, very good naman po. Napapaprolong naman ho natin yung buhay ng mga dialysis patients. Ang ayaw lang ho natin, of course, na mapunta sila doon. Kasi imagine nyo po, nandun kayo 3 times per week, 4 hours per session. So, sana nag-i-enjoy yung bata. So, pag dumarating sa kliniko, lagi kong sinasabi, ayoko ng bata. Kasi Mas syempre, gusto ko na yung matanda na, 'di ba? Hindi sorry for the elders, pero lagi ko pong sinasabi sa mga pasyente kong elders, na fulfill na natin kung ano man ang gusto natin nung bata tayo. Mas kawawa yung mga bata. So mas maganda, ma'am, prevention pa rin po. oo. Tapos, ito lang, ma'am, no, yung stigma kasi na, hello, pag nagdialysis ka na, mamamatay ka na. O kaya, yung may Yes. mga sakit sa bato, sabi nila, huwag kang magpapadialysis kasi yan na yung rason bakit ka mamamatay. Ano, gano'n totoo yun? Hindi naman ho yun totoo. Iba-iba ho yung pasyente. Hindi ko naman ho sinasabi na hindi namamatay. Oo. Yes. Opo, isa yun sa mga kinatatakutan ng mga pasyente at saka ng doktor, of course. Sinasabi ko, lagi kong sinasabi sa mga pasyente, kung natatakot ho kayo, takot din ho kami. Hindi lang natin pwedeng ipakita, ma'am, natakot ka din kasi doktor ka. Pero po, pag nagdialysis ho kasi tayo, lagi ko hong sinasabi, pag bata ho kasi, alangan naman tingnan mo na lang, ma'am, na mawala siya ng ganyan lang. We could offer something like dialysis or kidney transplantation. The very, talaga po, cure sa may kidney problem is we go for kidney transplantation. Bakit ho? Papalitan ho yung kidneys natin. So, magiging okay ulit yung buhay natin. Compare with dialysis na ang dialysis na po yung nagiging function ng kidneys kasi sira po yung kidneys natin. So yung dialysis na ho, yung gumagawa ng trabaho ng kidneys natin. Yes. So kung mamamatay, ma'am, lahat tayo pupunta doon. Oo diba? naman, oo. So yung mga nagdadialysis ho, pinoprolong po na we make their lives longer. And then hindi naman ho lahat namamatay kaagad-agad. Depende naman ho yun. Like for example, kung dumarating yung pasyente sa amin, lagi kong sinasabi kung sa isda, rugok na. Opo, wala. Kumbaga nandun na lahat. ICU na. Oo. So, mahirap na ho siyang i-uplift yung health. Oo. Pero kung sinabihan ho na magpa-dialysis na, better na gawin na natin. Yun po, ma'am, sa akin. So, 2 bagay lang ho. Pag nag-dialysis ka, pag hindi ka nagpa-dialysis, alam mong mamamatay ka na. That's a fact. Mamamatay ka. Kahit anong gawin, mamamatay ka pag hindi ka pinadialysis. Pero po, pag nag-dialysis tayo, there are 2 ways. Siyempre, hindi namin nasisigurado ang buhay. Yes, pwedeng mamatay. Pero there's a fact na pwede po na ang buhay mo mas madugtungan pa po namin in the form of dialysis. So, yun po. Yes. Kaya, minsan ho, ang hirap naman ho na sinasabi kaagad, dialysis, patay na kaagad. Yes, madami akong siguro dahil na rin sa mga, Yes.
Oo, kasi sabi niya, bakit ka magpapadialysis? So, pero at least, nung napunta din naman ako sa Metro Health, madami ako nakita dialysis patient. Oo. Oh, sorry, ay nabanggit ko. Dapat. Ay, also. Oo. Pero Ah, karaniwan oo. yan, ma'am. Bakit daw sila magpapadialysis? Mamamatay lang naman daw sila. Oh, may narinig din Yes. ako. Oo. Sa akin naman ho, if you're elder enough, like Oo. you're in your 70s, 80s, ina-accept ko ho yun. Kasi we Mm-mm. also have naman po sa society yung chronic kidney management. We Mhm. don't go dialysis na. Lalo na yung mga elders, tapos yung mga frail ang Mm-mm. katawan, yung hindi na kaya talaga. Mm-mm. So we give the maximum management. But of course, iba po kasi ibang usapan. Imagine mo, 18 years old. Mm-mm. Paano ko siya i-cover ng CKM, yung chronic kidney management, na ang gusto natin, medyo maprolong ang buhay nila. Mm. So, yun sa akin, siguro sa mga bata, na i-offer talaga. I-offer Mm-mm. talaga namin. Kasi mahirap po na titingnan mo na lang sila. Okay. And of course, lagi nating isipin yung kidney transplantation. We Mm. have already a kidney transplant center sa Bicol. We have in Mm-mm. BMC, the Bicol Medical Center sa Naga. So, the PhilHealth, may offer din ho na tulong ang PhilHealth. So, the best pa rin po yan. Lalo na ma'am dun sa mga bata nating pasyente. Okay. So, yan po yung unang parte ng ating usapan. No, meron pa pong second part sa kasabi nga ni Doktora, meron siyang prepare para sa atin. So, pagbabalik po ng usap tayo with Ate Jo, wag na wag kayong aalis. So, babalik po kami pagkatapos ng ilang patalastas. Hello, I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Fulieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health.
Nagbabalik tayo dito sa ating programang Usap Tayo with Ate Jo. At syempre, kasama pa rin po natin si Dr. Joy Lacerna ng Philippine Society of Nephrology Bicol. Yan, bakit kasi ang bilis ng bibig ko? Ayan, ma'am. Oy, kanina po kasi nag-uusap na kami ni Doktora, no, kung gaano ba kabigat sa kanya bilang isang doktora yung mga pasyente na balik-balik. Syempre po, yun nga, naikwento nga ni Doktora. So siguro nga, Doktora, bigyan mo nga kami ng mas maraming insights kung papaano nga ba natin to. No, yung hindi, kasi yung bigat, yung burden, para malaman po, ma-aware po ang ating mga kababayan, ang mga viewers natin, kung gaano kalala itong ating kidney, para 'di ba, hindi lang dahil kidney month ngayon, kundi dapat po talaga everyday iniisip po natin siya. Sige, Doktora. Okay. Ipapakita ko na ba ito na? Oo, sige. Yan. Next slide. Slide po. Ayan. Sige, Leonard, kaya mo yan. Kaya mo yan, Yan, di ba? Sabi ko, kaya ni Opo. Leonard. Ngayon po kasi nagpapasalamat kami sa Botox News Online Sorsogon kasi inanyayahan kami. Ngayon po kasing buwan ay National Kidney Month. So ang ating theme for this month is bato ay alagaan, buhay ay ipaglaban. So ito na, ma'am, kailangan nating ipaglaban yung may mga kidney problem. So next slide po. So yan, isa po ito sa top 10 leading cause ng death. So ibig sabihin, mabigat siya, ma'am, kasi imagine mo, top 10. Sige po, next slide po. Yan. Ito po, pinapakita po namin dito na, no, sir, balik po ka tayo. Yan. Worldwide, 850 million ang may problema sa bato. So, kung titingnan natin sa Pilipinas, malaki na rin ho. 2.3 million Filipinos ang nagdadialysis or may problema sa bato. Yan. Next slide po. So, ngayon, ang tanong po namin ni Ma'am Jo, malulusog ba Oo. ang iyong mga bato? So, next po. Ayan, eto naman po. Mag-explain lang ng konti, ano ba ang kidneys or bato? Ito ay matatagpuan sa magkabilang likod ng ating katawan sa ilalim ng tadyang. So, nasa likod po sa may balakang side. Oo. So, yan po, bawat isang bato ay kasing laki ng kamao. So parang one fist. Tapos ito na, ma'am, yung sinasabi ko kanina, nagsisweeper siya. Sinasala niya ang dumi at dugo at nilalabas bilang ihi. So that's the function of the bato. Next slide po. Ayan po. Ano po ba ang trabaho ng ating mga bato? Yan. Nagsasala po siya ng 140 litro na dugo. Imagine nyo po. 140 liters ng dugo araw-araw ang ating mga kidneys. So, hindi po nag-stop magtrabaho ang kidneys natin. Yan. Upang makagawa lang po ng 1 hanggang 1.8 liters na ihi. So, dapat ganun ho. Ano po? So, next slide. Yan. Isa pa po sa function ng ating bato ay mag-control ng alta presyon. Ano po yon? Yung blood pressure natin. So, nagko-control siya. So, nagbabalanse siya, naglilinis siya ng dugo, nagbabalanse ng tubig at mineral, at nagsasala ng dumi at lason. Next slide po. Ito pa po, yan po ay functions pa rin po ng bato. Yan ang trabaho ng ating bato. Nagtatanggal ng lason sa dugo. Nagpapanatili po siya ng balanse ng tubig sa katawan. Nagpapanatili po siya ng tamang blood pressure, nagpapanatili ng balanse ng calcium sa buto at dugo, at tumutulong po siya gumawa ng pula ng dugo. So next slide. Yan, ito na, ma'am, ito yung tanong mo sa akin. Ano ang mga karaniwang sakit sa bato? Next slide. Yan po. First, infection sa bato. Mga urinary tract infections. Pangalawa, bato sa bato, yung mga kidney stones. Pangatlo po, pamamaga sa bato or mga glomerulonephritis. Pang-apat po, yung acute kidney injury. At saka yung panglima po, ito yung pinakaayaw nating mapunta tayo, yung chronic kidney disease. Yan po. Next slide. Yan po, ma'am. Yung ano ba yung infeksyon? Yan, pyelonephritis. Pag sinabi naming pyelonephritis, umakyat po yung ating impeksyon doon sa taas ng ating kidneys. So kung makikita nyo po doon sa ating figure, namamaga po sila. Masakit po yan, ma'am.
tapos masakit umihi, naglalagnat, nagchichills. So yan, pyelonephritis. Yung iba po ma'am yan, naooperahan pa kasi kung may nana na sa taas. Pangalawa po yung cystitis na sinasabi namin, yung nagkakaroon po ng infeksyon, yung bladder, yung pantog natin. Pangatlo po yung prostatitis sa mga lalaki po ito na edad 40, 50 or more than na namamaga or nagkaka-infeksyon yung kanilang prostate, and of course yung urethritis, yung daanan ng ihi, nagkakaroon din po ng problema. So yun yung isa sa mga cause ng mga problema natin sa kidneys. Next slide po. Ayan, yung kidney stones. Nakita nyo po yung itim na bumababa. Yan po yung ating kidney stone. So what's the problem with kidney stone, ma'am? Pag nag-lodge sila, kasi may mga maliliit po tayong parte sa kidneys tsaka sa ureter na sinasabi namin. Pag nagbara siya, yan po, mamabaga ang kidneys natin, mag-i-infeksyon, masakit, operasyon po minsan, or minsan may sinasabi na tayong mga laser. Ngayon, nalili-laser lang po yung bato para magliit-liit sila para mailabas natin, or yung shockwave na sinasabi natin. Next slide. Ayan po. Sorry, medyo parang hindi sumak yung aking. Yung glomerulonephritis naman po, ma'am, namamaga po. Namamaga yung ating mga kidneys. Bakit? Minsan po, nasasama siya doon sa mga halimbawa, nagkakaroon ng problema po sa throat, yung mga nagkakaroon ng tonsillitis, lalo na sa bata. Karamihan ho nang nagkakaroon ng glomerulonephritis, mga batit, mga bata. Oo. Yeah, so yan ang tinitingnan ho natin. Yan po. So next slide. Ito naman pong acute kidney injury. Ito po yun ma'am, yung sinasabi natin na halimbawa, nagkaroon ka ng LBM, sobra-sobrang LBM na hindi ka kaagad napunta sa hospital para ma-hydrate ka, na-dehydrate ka. So nawalan ka ng tubig sa iyong katawan. Pwede ito mag-cause ng problema sa bato, but pag naagapan ho natin siya, ibabalik ho namin sa dati ang kidneys. So this is the good one. Ito yung gusto naming makuha. Ano po? Tapos infection, matinding injury. Ano pa yung matinding injury na sinasabi namin? Like for example, na aksidente or yung mga hazing, ma'am. Yung mga hazing. Yes, it could Kasama? cause, yes, kasama po siya. Halimbawa, nag-hazing tapos ang daming mga tawag doon, pasa. Kahit sa legs Yes, lang. kahit sa legs lang po. It could cause acute kidney injury. Oh my God. At saka isa pa po is yung reaksyon sa gamot. Ano ba yung mga reaksyon sa gamot? Like for example, mga herbal medications na uminom kayo, mga gamot na hindi siya akma, hindi siya approved para sa ating katawan. Madaming ganon. Yung mga manghuhula. Yes. Or isa din po yung, I have one patient, slimming pills po ang ininom niya. Yeah. So, maabuti naman ho na naialpas. Nagdialysis po yun si ma, pero naialpas ho namin. Hindi na siya nagdadialysis today. Yes po. And then, ito ay maaaring maagapan, pero kung mapabayaan nga po, mapupunta pa rin tayo sa chronic kidney disease. At saka, ito po usually naka-confine sa hospital, lalo na po sa ICU. So, next slide po. Yes po. Yan ma'am, yung mga simptomas ng sakit sa bato. So, kung may mga pasyente ho tayo na may chronic kidney disease o may problema sa bato at nakikita nyo to, malamang medyo lumalala yung ating problema. So, unang-una po, pagmamanas. Makita nyo po yan, ma'am, sa mata. Parang Chinese na sila. Pikit. pikit na sila. Tapos yung Ito paa. pala. Ay, Yes. yan pala. Ganyan po, manas na manas. Hindi po ito berry-berry, kagaya ng sinasabi ng iba na kulang lang daw sila sa vitamin B. Yes. Hindi po. Yaan po ay problema sa bato. Pangalawa po, nagsusuka. Hindi naman sila buntis. Nagsusuka sila. Sorry. Tapos, yung hindi sila nagugutom. Ala. Gusto to ng mga nagpapaya. Oo. Hindi sila nagugutom. Bakit? Kahit anong sarap ng ihain mo sa kanilang harapan, because of wala silang gana, ma'am. Nasusuka sila eh. Paano sila kakain ng nasusuka sila? Isa pa po, yung panghihina. Hindi nila ma-explain bakit sila nang hihina. Hinang-hina sila. Parang lobat na lobat lagi. Isa pa po, sleep problems. Hindi sila makatulog. Or ang iba naman ho, tulog ng tulog.
Yan. Tapos po makita nyo rin ho, nag-iiba po yung itsura ng inyong ihi. Mabula, mapula, yan po. Or kumukonte ang ihi natin. Ang iba po, hinihiccups or sinisinok sa Bicol, siklo. Sinisiklo ng Sige, sinisiklo. siklo. Yes, that could be a symptom. Ano po? Yan po, pagmamanas, pangangate. Yan po. Kasama pala. Yes, ma'am. Yung pangangate kasi dahil sa toxin. So, kung makikita nyo po yung mga patients, yung mga pasyente nyo na medyo parang iba na ang color, nangangate, dry, yan po ay isang indication na medyo lumalala ang ating problema. Tapos, naninikip yung dibdib nila at saka nawawalan po sila ng paghinga. Yung parang napapagal po maghangos. Oo. Yan po. Grabe. Opo. Next slide, please. Yan po, ma'am. Ano yung sinasabi nating nag-iiba ang itsura ng ihi nila? So, lagi ko pong sinasabi dun sa mga pasyente ko, pag umiihi ka po ba, nakikita mo ba na parang mabula yung ihi mo? Yes. Kasi pag ganun, yes ma'am, pag ganun po, pwede tayo magpa-urinalysis, yung examinasyon sa ihi, para makita namin kung may protina ba sa ihi. Para at least po kahit, ito po yun ma'am ha, lagi ko hong sinasabi sa mga pasyente ko, pag nakita nyo po ito, magpa-urinalysis na kaagad kasi sa ihi pa lang po makikita na namin. Kahit po normal ang creatinine, kasi yung ibang pasyente, ma'am, tinitingnan nila yung creatinine nila kaagad. Ang creatinine, ma'am, sa dugo yun. So, sasabihin nila, ay normal daw ang creatinine ko. Hindi po, kasi tingnan nyo po yung ihi nyo, ang dami na pong protina. So, kailangan po naming ayusin yon or bigyan kayo ng gamot para hindi po lumala yung ating sakit. So, yan po. Next slide. Ito pa po. So, dapat ang ating ihi is clear. Yung malinaw siya, ma'am. Opo. Pero, pag ang inyong ihi ay nagkaroon ng color, yung para na siyang pineapple juice. Oho. Yan, pwedeng nana o may nana or infection sa ihi or mataas din ang BUN creatinine at kung halimbawa naging pula or parang iced tea ang ihi nyo, pwedeng may bato sa bato or mataas ang creatinine or may pamamaga doon sa daluyan or doon sa pinakita ko kanina doon sa doon sa ureter na naglalodge yung bato. So yan po. Next slide. Ato ma'am, pag-uusapan na natin kasi ito yung pinakamarami ngayon, yung mga nagda-dialysis. Sabi mo nga. Yes Sige po. mo. So magkaiba po ha, kanina discuss namin ni Ma'am Jo yung acute kidney injury. Ito naman ma'am, ito yung ayaw sana natin na mapunta tayo yung chronic kidney disease. Okay. Bakit? Next slide. Ano po ba ang chronic kidney disease? Pag sinabi nating chronic or CKD, dapat po yung problema natin sa bato is more than 3 months. Halimbawa, nagpunta ho kayo sa akin. Tapos may laboratory kayo 3 months ago. Lagi kong hinahanap yon. Kung laboratory nyo 3 months ago, problematic na siya, mataas na ang creatinine, hanggang ngayon mataas pa rin po, sinasabi na namin yan, ma'am, na you have a chronic kidney disease. So, ano po yun? May kidney damage or mababang kidney function. So, next slide po. Yan. Ito naman po. Paano natin masasabi na mababa na ang kidney function? Mataas na po ang serum creatinine. Yun yung kinukuha, ma'am, sa dugo. Tapos, kinocompute namin based on your age, kung kumusta na, mababa na ba ang function ng kidneys mo, which is the estimated glomerular filtration rate. So, ito yung tinatanong minsan ng mga pasyente na, anong stage na po ba ako? So, hindi ho ito cancer ha. Ito ay staging po na para makita namin kung gaano na ba kalala yung function ng kidneys mo. Next slide, sir. Ito po, ma'am. Kung makikita ho natin, iba-ibang age, iba-iba po yung average na glomerular filtration rate. So kung makikita nyo po, at the age po of mga 50s, hindi na natin ini-aim yung 100% na kidney function. So pag dumating kayo sa akin, pag kinompute ko 93, that's okay. Or kung yung 60 years old ka, 85, it's okay lang po sa amin. Or kung 70 plus ka, 75 ang average na GFR mo, na glomerular filtration rate,
it's okay with us. Bakit? Pag tumatanda ho tayo, tumatanda din naman ang ating mga bato. So, next slide. Eto na, ma'am. Eto na po. Ano nga? Bakit nagkakaroon? Ano ho ba ang pinakamalaki dyan? It's the diabetes. So, yan ma'am. Kung diabetic po ang isang pasyente, lagi ho naming sinasabi, kailangan control ang sugar. Bakit? 5 years po, ma'am. 5 years na hindi nyo inalagaan yung diabetes nyo, magkakaproblema ang kidneys natin. Pangalawa po yung hypertension. Mga high blood natin dyan na pasyente, kailangan normal ho yung ating blood pressure. Kasi 10 years po na hindi maayos ang ating blood pressure, nagkakaproblema po ang ating mga kidneys. And the others po, yung glomerulonephritis, yung chronic pyelonephritis, nephrolithiasis, tsaka polycystic kidney disease. Ano ko lang po, ma'am, ano po yung mga namamana nating sakit? Diabetes. Pwede po natin mamana yan. Pangalawa po, hypertension. Namamana din po natin yan. Yes. Glomerulonephritis, pwede din po natin mamana yan. Lagi naming tinatanong, meron hubang mga bata pa na nasira ang bato? Kasi pwede po mamana. And then this one po, yung polycystic kidney disease, na mamana din po ito. I have one patient na tatay niya, maraming cyst sa bato. Mga anak niya, meron din. So yung mga bata, pinapatingnan na ho namin yon sa specialist, sa pediatric nephrologist para matulungan po kung ano yung lifestyle. Kasi ito mang polycystic kidney disease, usually nagkaka-problem kami on the middle age kasi nagka-high blood na sila. So para ma-prevent po natin yon. Kasi wala tayong magagawa, namana nila yan eh. Alangan naman tanggalin natin yung mga cyst na yan. Mawawala yung kidneys nila. Yan po. Next po. Dito po, papakita ko lang ma'am, ayan yung pinakamarami. Yung diabetes po, 52.5% ng ating pasyente may kidney problem dahil sa diabetes. Okay. Next po, yan po. So kung kayo ho ay may lahi ng chronic kidney disease, isa po yan sa dapat yung pansinin kasi po kailangan natin lifestyle modification, tapos kung ano yung dapat na para hindi masira ang ating kidneys. Of course, high blood sugar, yung ating blood pressure, sakit sa puso, ito po, obesity, yung malulusog, labis na timbang. Of course, kailangan natin magpapayat, smoking, ito pa po, ang pagtanda, isa pa po yan sa mga risk factors. Pag umidad na ho tayo ng 60 and below, pwede din po na manghina na yung bato natin. Then of course, kung may history ka ng acute kidney injury, lalo na yung sinabi ko ma'am kanina, halimbawa, uminom ka ng gamot, nasira ang bato mo, pwede din po maging risk factor po yan. Or maging dahilan. Next po. Next slide po. Yan. Isa pa sa mga nanganganib na magkaroon ng CKD, yung mga umiinom ng herbal medicine. Araya. Yung herbals kasi we don't know kung anong component. Yeah. Hindi lahat ng herbals po napag-aralan na natin. Yung mga napag-aralan, no problem po. Pero yung iba po, hindi natin alam. Lalo na ho yung mga ginagawa na pong tabletas. Kasi hindi ho natin alam kung anong component. Sige po. Next slide. Yan po. Ang herbal medicine ay pwedeng makasama sa ating katawan. Hindi dapat basta-basta na lang tayo iinom. Baka kasi magkaroon ito ng interaction dun sa mga gamot na ating iniinom at pwedeng maging masama ang epekto sa atin. So, pwede tayong magkaroon ng kidney failure sa pag-inom ng herbal medicine. So, we have to be very careful. Yes. Lagi ko hong sinasabi, ma'am, dun sa mga pasyente ko na since po may problema ang bato natin, wag na lang muna. Kasi hindi ko alam kung anong effect. Yun po. Next slide. Ito ma'am yung pinakapangit sa kidneys. Karamihan wala silang symptoms. So, napupunta sila sa atin pag may symptoms na. Pag yun, So, sabi mo, late- rugnay na. Yes. Opo. So late na. Kasi nga po, sabi ko sa inyo ma'am, sweeper si kidneys, pinakamatiisin siya. Titiisin niya yung kanyang sakit. Hindi siya magpo-provide ng magsasabi na raot na ako. Kung kaya niya, gagawin niya yung trabaho niya. That's the kidneys. Siya yung pinakamatiisin sa ating katawan. Okay. Next slide po.
Ayan, nasabi ko na yan kanina. So again, yan po yung mga senyales at simptomas ng chronic kidney disease. So next slide po. Ito naman po, nasabi ko na kanina, yung creatinine. So kailangan din po natin urinalysis, magpa-fasting blood sugar. Itong urine albumin creatinine ratio, lalo na po sa mga mabubula, ang ating mga ihi. Tapos ultrasound or CT scan. And of course, dun sa mga pasyente namin na medyo hindi namin magets ma'am, kung ano ang kanilang kidney problem. Pumapasok lang sila sa syndrome pero hindi namin alam. We ask for a kidney biopsy. Yung kidney biopsy, ma'am, kukuhanan ng laman yung ating kidneys. Pero wala pa po tayo dito. So, we refer pa rin po. Manila pa rin po. So, yan. So, paano natin ginagamot ang chronic kidney disease? Next slide po. Yan. Next slide. Ayan po, ha? Ito yung mahirap po sa chronic kidney disease. CKD is forever. Hindi siya nagko-cure. Hindi siya na anong tawag doon, ma'am? Okay. Nandyan lang siya lagi. Nandyan na siya. Kasama mo na siya. Pero, lagi ko hong sinasabi, hindi lahat ng may chronic kidney disease napupunta ho sa dialysis. So, that's the good part. Ano po? Hindi lahat. So, maaring mapabagal, padiyo-diyo na masira lang po ang bato. Ang lagi kong sinasabi po, ma'am, dun sa mga pasyente ko po, i-freezer natin ang kidneys natin. That's the late term. I-freezer natin. Ano ba ang freezer? Ang freezer po, yun yung ating lifestyle. Yes. Ang freezer po, yun yung ating gamot. So, kasi may mga pasyente po na ang tawag doon, ma'am, pilosopo. Oo naman. Yes. Sinasabi nila, ma'am, sa akin, bakit ako babalik-balik sa'yo? Sinabi mo, wala naman ng galing. Oo, Di na wala itong ng gagaling. lunas. Wala Oo. na itong lunas. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, babalik ka po, sir, sa akin para po makita ko kumusta ang trend ng creatinine mo. Para po, pag kailangan natin magdagdag ng gamot, magdadagdag ng gamot. Kung kailangan natin mag-prepare na tayo for dialysis. Kasi ayoko yun, ma'am, nang dumarating ka na lang sa akin, sasabihan na kita na, sir, ma'am, dialysis na po tayo. Kasi you're not emotionally and mentally, physically, you're not ready for that. So, kaya po maraming nadidepress. Yun nga, ma'am, sinabi ko sa'yo, maraming nadidepress na pasyente. Kasi nga, sino ba naman, nabigla ka nabigla kang ilalagay ka na kaagad sa dialysis. Where else kung medyo nakikita natin ang trend na nape-prepare ko emotionally. At nalalaman ko kung ano bang gusto niya. Kung ayaw niya magpa-dialysis, then ipe-prepare kita kung anong gagawin natin. Ano bang mararamdaman mo. Even the community or yung mga bantay mo, masasabihan natin anong makikita nyo. So we honor naman po. Kung ayaw, it's okay lang with us. Yes po. Next slide. Next slide po. Yan. Ito, ma'am, kahit wala ko kayong natutunan sa lahat ng sinabi ko, ito lang ang gusto ko pong maintindihan, ma-memorize nyo po. So, paano maiiwasan ang chronic kidney disease? Next slide po. Gintong paano na? Opo, next slide. Yan. 8 lang ko ito. We have 8 golden rules or gintong panuntunan para sa malusog na kidneys. Next slide. First, kailangan po, ma'am, control ang blood pressure natin. Ang target BP natin is less than 140/90. So, paano inumin ang mga gamot para sa blood pressure? Huwag ho yung kung kailan lang masakit ang batok. Doon lang ho tayo iinom. Yes, ma'am. Maintenance, kailangan lagi-lagi. Wala hong maintenance na pag masakit lang ang batok. So, yan po. Filipino style ho yan. Pagka masakit lang ang batok, iinom. Remember po, sabi ko po, pag blood pressure, 10 years. 10 years, magkakaproblema ang bato natin. So, next slide po. Blood pressure. Yan po, kailangan po normal ang ating blood sugar pala, sorry. Ang blood sugar natin. Dapat yung ating mga asukal, mga nasa 80 to 130 milligrams or ang hemoglobin A1C natin, nasa less than 7. So, next slide. Ito po.
eat a healthy diet. More of vegetables and fruits, lean meats and fish, whole grains, and then, syempre po, low ang added sugar, sodium and fat. So, hindi ho sinasabi na wala tayong asin, ha? Kasi, pangit naman ho nang walang asin. So, kailangan ho, kung ano yung timpla ng inyong pagkain, yun na yun, ma'am. Wag lang po yung may sausawan. Okay. Yes, kasi that's the higher sodium diet. Po, next po. Yan. Lahat tayo culprit siguro dito. Exercise regularly. Ang sabi po sa studies, at least 150 minutes of moderate intensity exercise per week. Ano po ba yung mga moderate? Walking, opo, jogging, yan po. Tapos, 75 minutes of vigorous, yung mga nag-gym, ano po. Per week po yan ha. So, hindi sinasabi araw-araw. So, per week naman ho yan. So, next slide. Panlima, ito po, napakamura lang ng tubig. Oo naman. Drink adequate of water. Yes. Bakit? Para mapanatili pong hydrated tayo sa katawan. Pag nauhaw ka, uminom ka ng tubig. So, lalo na super init. Super Oo. init ngayon. So, drink a lot of water. Kasi po, pag hindi tayo uminom ng maraming tubig, pwede po na magkaroon kayo ng mga kidney stones, ganun po. Tapos, sa studies po, pagka lagi tayong dehydrated, ma'am, in the long run, pagdating ng araw, magkakaproblema ang ating mga kidneys. So, next po, yan, stop smoking. Ayan. Hindi lang ho kidneys. Hindi lang ho kidneys ang maiiwasan natin. Of course, makakaiwas tayo sa stroke, heart attack, at saka iba pang complications. So, vaping, same as smoking na. So, sa mga kabatitan natin dyan, sa mga bata pa, vaping is still the same as smoking. I have a referral, meron ni-refer sa akin, nagbe-vape siya. Talagang, ma'am, ang pangit ng kanyang lungs. Next po, yan. Huwag ho tayong mag-abuse ng pain relievers. Ang pain relievers ho, binibigay lang natin in a certain period of time. Hindi ho yung lagi-lagi. Ginagawa mo ng vitamins yung pain relievers. Kasi po, yung pain relievers, nakakasira ho siya sa ating kidneys. And then, of course, yung supplements. Yan po, wag ho natin gawing parang vitamins na siya. Next slide. Yan po. Ito na ho yung pang last slide ko po. Have a regular check-up. Lalo na po yung mataas ang risk. Sinabi ko ho yung may mga risk factor. So, mas maganda po regular check-up. Ang problema po kasi sa atin, pag walang nararamdaman, no check-up. Syempre. Opo. Sinasabi po ngayon ng studies ng Philippine Society, o Philippine College of Physicians, yung mga samahan po ng mga doktor, sinasabi po doon na at the age of 35 years old, ma'am. So, 35, kayo ho ay magpa-blood chemistry na, magpa-work up na po. Kung nakita natin na walang problema, that's good. Then, balik na lang after a year or depende sa sasabihin ng doktor po. Sa akin ho, ganun ho. Pag may pasyente ho ako at the age of 35 and above, sinasabihan ko po na if you have extra budget, kasi syempre mamahal minsan, if you have extra budget, paggawa ho ito. Para makita na natin. Kaya lang ho, Filipinos again, ma'am, sinasabi nila na, ba't ako magpapacheck up? Makikita ko kung anong sakit ko. Oo, hindi. Yun na rin talaga ano ng mga Pinoy. Yun yung Yes. mentality. Opo. Pero remember po, may mga sakit na hindi naman mamamatay kayo Oo. agad. Prevention is the cure. So, better na ma-check up po natin kaysa pumunta kayo sa amin. Nasabi ko nga kay ma'am, rugok na po ang isda. Yan. So, wala na tayong magagawa dun sa rugok na isda. So, kailangan po mapipreventahan pa po natin. So, I think, Ma'am Cho, this is my last slide. So, next slide po. Yan po. So, yan, ma'am. Yun yung aking kabuuan ng aking Presentation. Oo, Presentation. pinabuelo ko talaga si Doktora. Kasi madami tayo kasi dapat na nalalaman, di ba? Hindi dahil sa Kumu National Kidney Month yung buwan ng Hunyo. Yes. Dapat po kasi talaga na lahat ng parte, lahat ng ano natin sa loob ng ating katawan ay inaalagaan natin. Kasi sabi nga nila, hindi naman po tayo sasakyan na merong spare parts na available. Di ba? Kaya buti yung sasakyan pag nasira yung gulong, merong ekstrang gulong. Tayo wala. Oo. Lalo na pa, ma'am, kung halimbawa ang nasira sa'yo is your brain and your heart, of course. Oo. Wala talaga yon. At least po, lagi kong sinasabi sa pasyente, at least ang kidney, we have the dialysis and kidney transplantation. But the other parts, we don't have.
Oh, yes. So ano ma'am, doktora, sa ngayon 'no, marami na tayong, ganyan, may rising 'di ba, yung ating Yes, kaso sa yes, mga opo. It's a burden. Burden po mhm. siya ngayon ng ating gobyerno. Opo. Okay. So right now po, ano po ba yung ginagawa nyo o ng inyong departamento or ng government para po matulungan itong mga nakikipaglaban, yung may mga meron na pong kidney disease? Yes. Doon sa may mga, actually po ma'am, yung kidney problem, wala Mm-mm. pa tayo masyadong program, the Mm-mm. government. But, what we do is, information dissemination lang po. Mm-mm. Like DOH, yung ating Department of Health, last week, June 19, nagkaroon po sila ng symposium doon sa Legazpi. So, inattendan po yun from different provinces. Yung ating, yung Sorsogon, meron silang mga pinadala doon. Just parang awareness baga, ma'am. Mm-mm. Yun. Tapos kami, ganito, ma'am, nagre-radio program kami, tapos nagle-lecture ho kami sa mga hospitals, nagle-lecture ho kami sa mga barangays. Mm-mm. Actually, hindi barangays, province. Kasi one of the project of the Sorsogon na, Provincial Hospital this month is to give lecture awareness sa Bacon. Mhm. Pero hindi pa kami nagkakasundo ni Doktora na bahay, Doktora Karen, kung kailan. Kasi nga, syempre ma'am, kailangan i-prepare. Oo, no? I-prepare yung audience. Kasi ang gusto ho namin sana, from the grassroots. So, ang Oo. gusto naming audience doon sa aming lecture is the barangay health workers. Oo. Kasi ma'am, kahit na mag-lecture kami ng mag-lecture sa mga doctors, hindi naman ho kasi kami yung naandun sa barangay. We don't go to the barangays just to give awareness. So, kung meron ho tayong mga mga healthcare workers Mm-mm. kasama sa pag-aalaga ng ating kalusugan like the barangay healthcare workers, that's the good part. So, yan, isa yun sa mga project namin this month na sana makapagbigay kami ng chronic kidney awareness doon sa Bacon. And then of course, sa gobyerno naman doon sa mga nagda-dialysis patients natin, meron na hong tulong ang gobyerno. Libre ho. So, dun ho sa mga pasyenteng nag-aalang-alang pa magpa-dialysis kasi magastos, sa una lang ho magastos. Bakit? Kasi lalo na kung nasa private hospital, yung paglagay ho ng mga catheters, lalo kung hindi kayo prepared. Ano po? Kasi kung prepared ho kayo, nalalagyan na ho namin ng sa kamay, yung sinasabi naming fistula. Opo. Although magastos din yun, ma'am. Pero hindi sabay-sabay yung gastos. Kasi like for example, na ospital ka, kailangan emergency dialysis. So maglalagay na po dito, gastos sa ospital, gastos dito. At least kung meron ka dito, ang gagastosan na lang natin yung confinement period mo. At kung halimbawa po, stable ka naman, minsan ho, hindi naman na po kino-confine. So outpatient na po. Uwi ka lang bahay, balik ka na lang ulit. So libre ho yun. So, yun po, yung gobyerno natin, it's a year-round. Isang buong taon na po, walang problema sa gastos. Except, of course, kung yun nga, may mga gamot kami na pre-prescribe na wala doon sa agreement. Wala doon sa binibigay na libre ng gobyerno. Pero sa ngayon po, maganda na po ang offer ni PhilHealth. But of course, lagi kong sinasabi, kahit libre ho ang dialysis, ayaw ho namin yon. Mas gusto natin, nandun tayo sa prevention. So, always remember yung 8 golden rules namin. Kasi mahirap po magkasakit. Totoo Yes po, yun. totoo. And of course, the kidney transplantation, ma'am. The kidney transplantation po, may offer ang PhilHealth, binibigyan ho kayo ng tulong para dun sa transplantation. And of course, mahirap lang ho kasi ngayon makahanap ng donors, yung magbibigay ng kidneys. It's one of the project of the Department of Health. Nagkakaroon din ho sila ng mga lectures about donation, ng kidney donation, lalo na ho doon sa mga pasyente nating halimbawa, brain dead na aksidente, brain dead, o kumbaga, patay na talaga sila, gumagana na lang po because of the ventilators, tapos pwede natin i-donate yung kidneys nila. Kaya lang po, mahirap sa atin, sa Pilipinas, kasi culture-wise, Yes. ayaw natin. Oo. Lalo na ho, sinasabi ng matatanda, na bakit nyo bibiyakin yan? Papangit yung aming Oo. ang aming aming pasyente. Oo. So yun, isa yun sa mga parang advocate ng Department of Health na magkaroon tayo ng kidney donation. Sila Dr. Tan sa Metro Health, I think they have
ano na po, nakapag-harvest sila. Sa Mm-mm. amin kasi sa MMG, hindi pa kami nakakapag-harvest. We tried, kaso nakakakuha kami ng pasyente na ayaw nila. Mm-mm. I don't know, baka hindi ako ganun ka-convincing, Ma'am Jo. Hindi. Nasabihan na i-donate nila Oo. yung... Yes po, kasi dalawa, pag halimbawa na-aksidente po yung isang pasyente, tapos Mm-mm. brain dead na siya, dalawa po ang matutulungan ng pasyente. Kasi dalawang kidneys yun. So, Mm-mm. kukunin ng kidneys, dalawa, Mm-mm. ibibigay po sa kung sino man ang karapat-dapat doon. Mm-mm. Sino po ba ang karapat-dapat? Depende po sa matching. So, Yes, match yun. yes, may So, matching that's pa. the very good part of donation. Yes. So, dun sa mga nakikinig sa amin, tingnan niyo daw po yung inyong mga driver's license. Kung Oo. nakalagay ba doon na I want to donate my kidneys. Yes. Nakalagay talaga siya. Nakita ko yung iba. Yes. Di ba? Pero Naging- siguro lahat tayo culprit doon kasi kahit ako hindi ko pa na-check yun. Oh, yeah. Yeah. So, Opo. Yeah, that's ma'am. That's the offer of the government. okay. So, ano naman, no, marami pong, kumbaga, marami yung ino-offer ng ating government. Marami silang ginagawa, even the private sector na itong ating, dito sa ating mga nephrology, dito sa Bicol. Pero syempre po, mas maganda pa rin na alagaan natin yung ating sarili na sabi nga ni Doc, prevention is still better than curing. Yung pa rin po yun ang ano natin. Kaya alam mo Doc, marami pa po tayong dapat na pag-usapan. Kaya lang syempre po ang oras natin. Yes. Wow. Okay, good morning po muna kay Ate Benny Rizabido, kay Elena Juquino Boral, kay Chris Hasareno, and kay Lourdes Lasana, and syempre kay DC sa S. Magandang umaga po sa inyo at salamat po sa panunood, sa pagtutok po dito sa ating programang Usap Tayo. At syempre po, Doc, bago tayo magpaalam, baka po may gusto kang sabihin. Yes. Nagpapasalamat ho kami sa Botox News Online Sorsogon for giving us the time and the opportunity na magbahagi po nitong aming advocacy. So remember po, prevention is always the best. Tandaan lang po yung aming 8 golden rules. And of course, kung meron ho kayong problema sa bato, wag po mag-alala. We are 6 po. 6 po kaming nandito sa Sorsogon. We have 2 at Metro Health, Dr. Tan and Dr. Cabildo. And then we also have we have 3 in Sorsogon Provincial Hospital. Ako po, si Dr. Mortel and Dr. Yen Arroyo. And nakakalat din ho kami sa ibang mga private hospitals like MMG, Chacon, and GSAC. So yaan po, nandyan naman ho kami para mag-help sa inyong mga problema sa bato. So again, nakikiusap po kami, lifestyle pa rin ho. Lifestyle is the best prevention. So, Oo yun, ma'am. naman. Opo. So, maraming salamat. Maraming salamat po for giving us this time, Ma'am Jo. Okay, ang ano po ay nasa amin. Maraming salamat po, Dr. Joy Lacerna ng Philippine Opo. Society of Nephrology. Ito, nakadidiro talaga ako ni Bicol. Oo, Opo. Nephrology Bicol. Ayan po. So, bago po tayo magtapos, ako po ay humingi rin po paglilinaw po mula po sa Uragon Cake Party organizer kay Sir kay Chef Michael Grulya. Yan, paano na lang po ako ng aking pictures, no? Nililinaw po namin na ang nanalo po ay mula po sa Faith Sweet Delicacy kay Joanne Faith po. Si Joanne Faith po ang nanalo mula sa Sweet Faith Delicacy yan. Siya po yung winner po sa naganap na Uragon Cake Party para sa kanyang unique design. Yan naman po yung design niya talagang grabe. Kaya paumanhin yan sa aking sabi nga ni talagang pinaghirapan kasi. Sabi ko sige, ikaw correct ko kasi pinaghirapan mo yan. So hindi naman natin yung syempre yung award you deserve the correct recognition. So nililinaw po namin. Ito po yung aking news video na isinagawa noong para sa Uragon Cake Party. And mali yung naibanggit namin na pangalan dahil maling pangalan po ang ibinigay ng isa sa mga organizers. Kaya nililinaw ko po ngayon. Congratulations kay ito yung tunay niyang pangalan. Bakit kasi sabi ko hinahanap ko yung Faith, bakit walang Faith? Yan, kay ito yung tunay niyang name. Sus. Yan.
O, di ba? Joanne Faith Llanera. O, di ba? Sweet Faith Delicacies. Siya po yung champion para sa ating unique cake design. Congratulations, Miss Joanne. Yan. So, yan po ang kabuuan ng ating programa ngayon. Sa Usap Tayo, thank you so much, Dr. Joy. At syempre po, sa pangalan po ng aking mga kasamahan dito sa Botox News Online, sa pangalan ni Kuya Boris Maranyo, kaya huwag kayong aalas dahil pasada na po kaagad. At kay Kuya Boris Maranyo, syempre sa pangalan po ni Maestro on Target, Kuya Obit Apin. Sa pangalan po ng ating news editor kay Sheila Marie Espiritu. At syempre sa ating technical kay Prime Desunia at kay Leonard Baldosa. Thank you so much, Leonard. At syempre sa pangalan po ng ating general manager, walang iba kundi si Engineer Harold Laguerta. Kasama ang ating admin sa FBBD kay Ma'am Yumi Laguerta. At sa ngalan ng ating CEO, yan, ang ating bossing, ang ating Huban Mayor-elect Rohel Botox Fulleros. Sa pangalan din po ng ating kapitana, ang bossing ni Boss, Kapitana Maypura Fulleros ng Barangay Lahong. At syempre, sa pangalan po ni Councilor Attorney Gerson Fulleros Quirino. Eto po si Jogi ba, wag po kayong aalis dahil pasada na po kaagad. Sama ugma na kita.